Dito sa Latvia, isang maliit na bansa sa rehiyon ng Baltic, sa isang lumang studio apartment sa kabisera ng Riga. Magaganda ang tanawin ng mga gusaling medieval mula sa bintana, ngunit para sa isang dalagang estudyante sa kolehiyo, ang katotohanan ng buhay ay malupit. Si Eileen, isang design major, ay halos mawalan na ng pag-asa sa kanyang buhay. Kahit may dalawang trabaho, kumikita lamang siya ng sapat para sa €500, katumbas ng humigit kumulang 30,000 piso kada buwan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang lalaking Pilipino ang biglang dumating sa buhay niya. Si Miguel, isang mag-aaral sa unibersidad na nagbabakasyon para sulitin ang huling sandali ng kalayaan bago ang kanyang mahabang ROTC officer training. Ang kanilang pagkikita, na nagsimula sa isang aksidente, ay nauwi sa isang 3 buwang seryosong pag-iibigan. Ngunit pagbalik ni Miguel sa Pilipinas, lahat ng komunikasyon ay naputol at di nagtagal, nalaman ni Eileen na siya ay buntis. Isang lalaking hindi makontak, isang lipunang hindi tumatanggap sa mga dalagang ina, at isang buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Sa harap ng isang desperadong pagpapasya, ginamit ni Eileen ang lahat ng kanyang naipon at sumakay sa isang eroplano patungong Maynila. Pagdating niya sa Pilipinas, hindi isang Miguel na nakauniporme ang sumalubong sa kanya, kundi isang biyenan na umiiyak habang yakap-yakap ang kanyang buntis na manugang. Ang kuwento natin ngayon ay tungkol sa paglalakbay ng isang estudyanteng taga-Latvia na halos sumuko na sa buhay dahil sa sahod na €100 kada buwan, naglakbay mag-isa papuntang Pilipinas habang buntis, natagpuan ang isang tunay na pamilya at naging isang matagumpay na designer na kumikita ng mahigit 150,000 piso kada buwan. Para sa kanya, ang Pilipinas ay hindi lamang isang banyagang lupain na kanyang pinuntahan para sundan ang isang lalaki. Ito ay naging kanyang pangalawang tahanan na nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal ng pamilya at pantay na oportunidad. Ano kaya ang mga pinagdaanan ng pamilyang ito? Sabay natin pakinggan ang kanyang kuwento. Ang inyong pag-subscribe, pag-like, pag-activate ng notification, at membership subscription ay malaking tulong sa akin. Ako si Eileen, 23 taong gulang, nag-aaral sa isang prestihiyosong design university sa Riga, ang kabisera ng Latvia. Ang major ko ay visual design, ang paglalagay ng kulay sa canvas, at pagguhit ng kinabukasan sa isang sketchbook. Ito ang pangarap ko mula pagkabata. Ngunit ang aking katotohanan ay napakalayo sa ganda ng aking sketchbook. Mayroon akong 2 part-time na trabaho. Sa umaga, nagtatrabaho ako bilang tour guide sa Old Town ng Riga. Naglalakad ako sa mga gusaling medieval na idineklarang UNESCO World Heritage Site at ipinapaliwanag ang kasaysayan sa mga turista sa wikang Ingles at Ruso. Humahanga ang mga tao sa aking blonde na buhok at matatas na pagsasalita ng Ingles, ngunit ang sahod ko ay €5 lamang kada oras, katumbas ng humigit kumulang 350 piso. Sa hapon, nagtatrabaho ako bilang catalog model para sa isang maliit na lokal na fashion company. Nagsusuot ako ng mga damit para sa kanilang online shopping mall at kinukunan ng litrato. Para sa bawat damit, tumatanggap ako ng €10. Sa isang araw, 3 damit lang ang kaya kong ishoot, kaya sa isang magandang araw, kumikita ako ng €30. Kung pagsasamahin ang dalawang hindi matatag na trabahong ito, ang perang natatanggap ko sa isang buwan ay €500 lamang o humigit kumulang 30,000 piso. Ang upa sa apartment ay €250. Kapag ibinawas ang pagkain at transportasyon, halos wala nang natitira sa akin. Nakatira ako sa isang lumang apartment complex sa labas ng Riga, na itinayo noong panahon ng Soviet. Ito ay isang studio type na may isang kusina at banyo. Tuwing taglamig, hindi gumagana ng maayos ang heating, kaya palagi akong nakasuot ng makapal na sweater. Kapag pumapasok ang malamig na hangin sa siwang ng bintana, kumukuha ako ng isa pang kumot para ibalot sa aking katawan. Ang mga kagamitang kailangan para sa design major ay isang pangarap na lamang para sa akin. Ang isang drawing tablet ay nagkakahalaga ng €100. Ang taunang subscription para sa graphic software ay €300. Nag-aaral ako sa computer lab ng paaralan hanggang sa magsara ito ng 10:00 ng gabi. Ang luma kong laptop sa bahay ay umiinit at tumitigil sa tuwing ginagamit ko ang mga program. Isang gabi, habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng Riga mula sa bintana, naisip ko,
Kahit anong pagsisikap ko, hindi ako makakaalis sa kahirapan. Kahit may dalawang trabaho at matataas ang grado, ang kinabukasan ko ay nananatiling malabo. Ang unemployment rate para sa mga kabataan sa Latvia ay mahigit 80% at ang paghahanap ng maayos na trabaho para sa isang design major ay parang paghahanap ng bituin sa langit. Isa lang ang taimtim kong hinahangad, isang matatag na buhay na may garantisadong kinabukasan. Isang lipunan kung saan ang pagsisikap ay binibigyan ng karampatang gantimpala, ngunit sa Riga, ang ganoong buhay ay tila napakalayo. Noong taglamig na iyon, ang mga kalye ng Riga ay nagliliwanag sa mga magagarang ilaw para sa Pasko. Masasaya ang mga turista habang kumukuha ng litrato, ngunit sa gitna ng liwanag na iyon, nakakaramdam ako ng malalim na kadiliman. Ang 500 sa aking kamay ay halos hindi sapat para sa isang buwan, at ang aking mga pangarap ay unti-unting lumalayo. Hindi ko alam noon na sa sandaling iyon, isang pagtatagpo na babago sa buong buhay ko ang malapit ng mangyari. Maaga noon ng Disyembre, isang malamig na araw na may mahinang ulan sa Riga. Nagtatrabaho ako bilang tour guide malapit sa St. Peter's Church. Ang simbahan ay simbolo ng Riga. Ito ay isang gusaling gawa sa pulang ladrilyo na itinayo noong ika-10 siglo na may 72 na metrong taas na tore na tanaw ang buong Old Town. Ang mga hagdan paakyat sa simbahan ay gawa sa daan-daang taong bato. Kapag umuulan, nagiging madulas ang magaspang na ibabaw nito. Habang sinasabihan ko ang mga turista na mag-ingat, hindi ko namalayan na ang suwelas ng luma kong sapatos ay dumulas sa basang bato. Bigla akong nawalan ng balanse. Nagsimulang bumagsak ang aking katawan sa matarik na hagdanan. Kung mahulog ako, malubha ang pinsalang aabutin ko, naisip ko. Nagblanko ang isip ko. Sa sandaling iyon, isang kamay mula sa likuran ko ang mabilis na yumakap sa aking baywang. Isang malakas ngunit maingat na puwersa. Napanatili ko ang aking balanse, ngunit bahagya kong na-sprain ang aking bukong-bukong, kaya napaupo ako. Okay ka lang ba? Tanong ng isang boses sa Ingles. Nang itaas ko ang aking ulo, nakita ko ang isang lalaking taga-Silangang Asya na mukhang nasa early 20s na nakatingin sa akin na may nag-aalalang mukha. Maitim ang buhok, matangkad, mukhang Pilipino. Opo. Okay lang ako. Salamat. Sagot ko ng may pagkagulat. Walang imik na hinubad ng lalaki ang kanyang makapal na jacket at ipinatong ito sa aking mga balikat. Kahit malamig ang hangin ng Disyembre, nakasuot lang siya ng manipis na hoodie habang inaalalayan akong tumayo. Mukhang masakit ang bukong-bukong mo. Dapat yata tayong pumunta sa ospital. O kaya magpahinga muna tayo sa isang mainit na lugar. Tumango ako at inalalayan niya ako papunta sa isang kalapit na cafe. Pagpasok namin sa cafe, bumalot sa akin ang mainit na hangin. Pinaupo niya ako at umorder ng 2 tasang herbal tea. Ang pangalan ko ay Miguel. Galing ako sa Pilipinas. Nag-aaral ako sa universidad. At ito na ang huli kong bakasyon bago ang aking ROTC officer training. Ngumiti siya ng malapad habang nagpapakilala. Ipinaliwanag ko rin ang aking pangalan at sitwasyon. Isang estudyanteng nag-aaral ng design at nagtatrabaho bilang tour guide para kumita. Design? Anong klaseng mga gawa ang ginagawa mo? Tanong ni Miguel na may tunay na interes. Karaniwan, hindi ko ito pinapansin, ngunit noong araw na iyon, kinuha ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang mga litrato ng aking portfolio, mga brand logo design, poster, at mga illustration. Tiningnan ni Miguel ang bawat isa at tumingin sa akin ng may paghanga. Napakainit ng dating ng mga gawa mo. Kakaiba ang paggamit mo ng kulay at buhay na buhay ang mga detalye. Sana makilala ang talento mo sa isang mas magandang kapaligiran. Hindi iyon pambobola. Nakikita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung bakit, sinimulan kong ibuhos sa kanya ang lahat ng aking mga agam-agam at pagkadismaya. Ang katotohanan ng pamumuhay sa 30,000 piso kada buwan, ang takot sa hinaharap, at ang frustrasyon sa sitwasyong hindi bumubuti kahit anong pagsisikap ko. Tahimik na nakinig si Miguel sa aking kwento. Hindi niya ako pinutol o binigyan ng payo. Tumatango lang siya at nagpapakita ng pakikiramay. Eileen, balak ko sanang umalis bukas papuntang Estonia,
Pero pwede ko bang baguhin ang schedule ko? Gusto ko sanang manatili pa ng ilang araw sa Riga. Maingat niyang tanong. Nagulat ako at napatingin sa kanya. Nang tanungin ko kung bakit, sumagot siya. Gusto kong pakinggan ang kuwento mo at gusto kong mas makilala ang buhay na iyong ginagalawan. Tinutuon ni Miguel ang kanyang sinabi at kinansela ang natitira niyang Baltic Tour. Sa loob ng ilang araw, sinamahan niya ako sa aking pang-araw-araw na gawain. Sa umaga, pinapanood niya ako habang nagtatrabaho bilang tour guide. At sa gabi, sinasamahan niya ako sa studio kung saan ako nagmomodelo. Nakita niya mismo kung gaano kahirap ang buhay ko. Sa gabi, sa aking lumang apartment, magkasama kaming nag-aayos ng aking portfolio. Nagbigay si Miguel ng mga tip tungkol sa design trends sa Pilipinas at kung paano gumawa ng mas magandang portfolio at nagtrabaho kami hanggang madaling araw. Hindi lang siya salita, ipinakita niya sa gawa ang kanyang paniniwala sa akin. Pagkatapos ng isang linggo, nag-alinlangan ako. Tama ba na magtiwala ako ng ganito sa isang dayuhang lalaki na ilang araw ko palang nakikilala? Ngunit ang kanyang dedikasyon at tunay na paniniwala sa aking talento ay unti-unting nagpabago sa aking pagkadismaya. May isang taong tunay na nagmamalasakit sa akin dito. Isang gabi, dinala ako ni Miguel sa pampang ng Daugava River. Sa kabilang pampang, kumikinang ang mga ilaw ng Riga. Maingat niyang hinawakan ang aking kamay at sinabing, Eileen, hindi ako makakapangako ng isang marangyang kinabukasan. Ngunit gusto kong suportahan ka sa bawat araw. Pwede ka bang maging kasintahan ko? Nanginginig ang kanyang boses, ngunit matatag ang kanyang tingin. Tumango ako. Sa sandaling iyon, naramdaman kong naging mainit kahit ang malamig na hangin ng taglamig sa Riga. Binago ni Miguel ang kanyang buong European travel plan at nanatili sa Riga sa loob ng 3 buwan. Araw-araw kaming nagkikita at nagkaroon ng seryosong relasyon. Nagkasundo kaming mag-video call at magsulat sa isa't isa araw-araw bilang paghahanda sa long-distance relationship. Ngunit pagkatapos ng 3 buwan, dumating ang oras ng pamamaalam. Sa airport, mahigpit na hinawakan ni Miguel ang aking kamay at sinabing, Pagbalik ko sa Pilipinas at magsimula na ang training ko, magiging mahirap ang komunikasyon, pero tulad ng ating pangako, siguradong magkikita tayong muli. May hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang mga mata. Hindi ko naintindihan noon ang kahulugan ng kabang iyon. Ngunit di nagtagal, nalaman ko. Sa unang 2 linggo pagkaalis ni Miguel, araw-araw siyang tumatawag. Nag-video call kami at nagpapadala ng mahahabang text message. Ngunit pagsapit ng 3 linggo, nagsimulang dumalang ang kanyang pagtawag. Minsan sa 1 linggo, pagkatapos ay minsan sa 2 linggo, at pagkatapos ay tuluyan nang nawala. Nagpadala ako ng napakaraming mensahe. Tumawag ako at nag-email. Ngunit wala akong natanggap na sagot. Ang mga social media account ni Miguel ay naka-deactivate na lahat. Bakit? May nangyari ba? O iniwan na niya ako? Lahat ng uri ng pag-iisip ay pumasok sa aking isipan. Ngunit gusto kong maniwala na hindi ganoong tao si Miguel. Alam ko ang kanyang sinseridad sa loob ng 3 buwan na magkasama kami. Makalipas ang 1 buwan, nagsimula akong makaramdam ng mga kakaibang sintomas. Tuwing umaga, nasusuka ako at naamoy ko pa lang ang pagkain ay naduduwal na ako. 2 buwan na rin akong hindi dinadatnan ng regla. Nang pumunta ako sa ospital, maingat na sinabi ng doktor, Congratulations, 8 weeks pregnant ka na. Sa sandaling iyon, nagblangko ang aking isipan. Buntis. At hindi makontak ang ama ng bata. Sa lipunan ng Latvia, napakahigpit ng pagtingin sa mga dalagang ina. Alam kong hindi rin ako maiintindihan ng aking pamilya. Nagkulong ako sa aking kwarto at umiyak ng ilang araw. Anong gagawin ko? Paano na? Pinag-isipan ko ang lahat ng posibleng pagpipilian, ngunit nakapagdesisyon na ako. Poprotektahan ko ang batang ito, ngunit imposible para sa akin na palakihin ang isang bata mag-isa sa Latvia. Ang kita ko ay sapat lang para sa sarili ko. Paano pa kaya ang isang bata? At kapag natatakan na akong dalagang ina, magiging mas mahirap pang maghanap ng trabaho. Pupunta ako sa Pilipinas. Noong nasa Riga si Miguel, marami siyang ikinuwento tungkol sa Pilipinas. Isang bansa kung saan ligtas maglakad ang isang babae mag-isa, kahit hating gabi, isang sistema ng lipunan
na sumusuporta sa panganganak at pagpapalaki ng anak at isang patas na lipunan kung saan ang pagsisikap ay ginagantimpalaan. Pinili kong maniwala sa mga kuwentong iyon. Tinipon ko ang lahat ng perang mayroon ako. Ang naipon ko sa loob ng 3 buwan at ang hiniram kong pera sa aking mga magulang ay ipinambili ko ng tiket papuntang Maynila. Ngunit pagdating ko sa Pilipinas, paano ko hahanapin si Miguel? Ang tanging mayroon ako ay ang kanyang numero ng telepono at email at parehong hindi na gumagana. Hindi ko rin alam ang kanyang address. Naalala ko ang pangalan ng unibersidad kung saan sinabi ni Miguel na siya ay mag-aaral, isang malaking unibersidad sa Maynila. Hinanap ko ang website ng unibersidad at nakuha ang email address ng international office. Sa desperasyon, nagpadala ako ng isang mahabang email. Sa Ingles, ipinaliwanag ko ang aking sitwasyon, ang aming pagkikita ni Miguel, ang aking pagbubuntis, ang pagkawala ng komunikasyon, at ang plano kong pumunta sa Pilipinas. Nagmamakaawa akong humingi ng tulong. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap ako ng sagot. Isang estudyanteng nagtatrabaho sa international office. Sumagot siya sa matatas na Ingles at ipinakilala ang sarili bilang kaklase ni Miguel. Eileen, si Kuya Miguel po ay nasa military training ngayon. Sa Pilipinas, ang mga lalaking kumukuha ng advanced ROTC ay kailangang sumailalim sa matinding training, kaya hindi siya makatawag. Pero huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang nanay ni Kuya Miguel at ipapaliwanag ang lahat. Military training. Inabot ako ng ilang sandali para maintindihan ang mga salitang iyon. Noon ko lang nalaman na pumasok si Miguel sa training, pero bakit hindi niya sinabi sa akin ng maaga? Naramdaman ko ang pagtataksil at ginhawa ng sabay, makalipas ang ilang araw, muling nag-email ang kaklase niya. Naintindihan na po ng nanay ni Kuya Miguel ang lahat. Pagdating ninyo sa Pilipinas, susunduin ko po kayo sa airport. Gusto niya kayong makita ng personal. 7 buwan na akong buntis nang sumakay ako sa eroplano patungong Maynila. Dahil malaki na ang aking tiyan, nahirapan akong umupo sa masikip na economy class. Sa loob ng 17 oras na biyahe, tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip. Ano ba itong ginagawa ko? Pupuntahan ko ang isang biyenan na hindi ko pa nakikita. Ngunit wala akong ibang pagpipilian. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang batang ito. Pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, nanigas ang buong katawan ko sa kaba. Pagkatapos ng immigration at makuha ang aking bagahe, nakita ko ang isang binatang lalaki na may hawak na papel na may pangalan ko. Ang kaklase ni Miguel. Eileen, hello po. Pagod po siguro kayo sa mahabang biyahe. Sinalubong niya ako ng isang malapad na ngiti. Kinausap niya ako sa matatas na Ingles habang ginagabayan ako papunta sa sasakyan. Nagtungo kami sa isang subdivision sa Quezon City. Sa loob ng sasakyan, maingat na sinabi ng kaklase niya, "Napakabait po ng nanay ni Kuya Miguel. Huwag po kayong mag-alala. Magiging maayos po ang lahat." Ngunit hindi ko mapigilan ang mag-alala. Ano kaya ang iisipin ng biyenan ko sa akin? Ituturing niya kaya akong masamang babae na umakit sa kanyang anak? Pagdating namin sa harap ng bahay, huminga ako ng malalim. Nag-doorbell ang kaklase niya at bumukas ang pinto. Isang babaeng nasa late 50s ang nagbukas ng pinto at tumingin sa akin. Ang nanay ni Miguel. Natigilan sandali ang nanay niya nang makita ang malaki kong tiyan. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at walang imik na niyakap ako ng mahigpit. "Salamat at nakarating ka ng ligtas, anak," sabi niya sa Tagalog habang umiiyak. Isinalin ito ng kaklase niya sa Ingles. Sa sandaling iyon, naramdaman ko kung gaano ako kinakabahan habang yakap-yakap ako ng kanyang ina. Bumuhos ang aking mga luha. Dinala niya ako sa loob at pinaupo sa sofa sa sala. Naghanda siya ng mainit na tsaa at nagsalita sa pamamagitan ng kaklase niya. Ang anak kong si Miguel ay nasa isang lugar kung saan hindi siya pwedeng makipag-ugnayan ngayon. Isang military training camp iyon kung saan kailangang sumailalim sa pagsasanay ang mga tulad niya. Doon, hindi malayang gamitin ang cellphone kaya hindi siya nakatawag. Noon ko lang naintindihan. Hindi dahil ayaw ni Miguel tumawag, kundi dahil hindi niya magawa. Ngunit kasabay nito, may tanong sa isip ko.
Pero bakit hindi niya sinabi sa akin ng maaga? Kung nalaman ko na papasok siya sa training, nakapaghanda sana ako. Nang isalin ng kaklase niya ang tanong ko sa kanyang ina, napabuntong hininga ito, labis ang pagsisisi ni Miguel. Nagpunta siya sa biyahe para sulitin ang huling sandali ng kalayaan bago ang training. Kung nalaman niyang buntis ka, hindi na sana siya tumuloy. Napaka-responsableng bata niyan, pero mas lalo ka pa palang nahirapan dahil doon. Muling hinawakan ng kanyang ina ang aking kamay. Pamilya ka na namin ngayon. Hayaan mong si Miguel ang managot sa lahat pagbalik niya. Ang isipin mo lang ay ang ligtas na pagsilang sa sanggol. Okay? Ang boses ng kanyang ina ay matatag ngunit puno ng init. Tumango ako at pinunasan ang aking mga luha. Inihanda niya para sa akin ang pinakamainit na kwarto sa bahay. Nakahanda na rin ang kuna at mga gamit para sa panganganak. Sinabi niya sa pamamagitan ng kaklase niya, "Bukas, pumunta tayo sa ospital para magpa-check up. Napakaganda ng healthcare system dito sa Pilipinas, kaya huwag kang mag-alala." Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakatulog ako ng mahimbing. Isang banyagang bansa, isang banyagang bahay, ngunit may isang mainit na pamilyang yumakap sa akin. Ang unang buwan ko sa Pilipinas ay puno ng sorpresa. Itinuring ako ng aking biyenan na parang tunay na anak. Dahil sa morning sickness at stress ng pagbubuntis, hindi ako makakain ng maayos ng pagkaing Pilipino. Tuwing umaga, nilulutuan ako ni Tita Elena, ang tawag ko sa kanya, ng mainit na lugaw o arroz caldo. Pag kinain mo to, gagaan ang pakiramdam mo at masustansya pa. Gumagamit si Tita Elena ng translation app na ibinigay ng kaklase ni Miguel para makipag-usap sa akin. Minsan, sa pamamagitan ng senyas, minsan sa pagguhit, nakikipag-usap siya sa akin. Kahit hindi kami magkaintindihan sa salita, sapat na ang kanyang pagmamahal. Linggo-linggo niya akong dinadala sa Obgyn. Ang mga ospital sa Pilipinas, lalo na ang mga pribado, ay hindi maikukumpara sa Latvia sa ganda ng pasilidad. Sa high-resolution 3D ultrasound, malinaw kong nakikita ang mukha ng sanggol at detalyadong ipinapaliwanag ng doktor ang kanyang kalusugan. Isang araw, habang sumasailalim sa isang detalyadong pagsusuri, seryosong sinabi ng doktor, "May mga senyales na pumupulupot ang umbilical cord sa leeg ng sanggol. Hindi pa ito delikado ngayon, ngunit kailangan nating bantayan ng mabuti." Nagulat ako. Sa Latvia, hindi ako makakatanggap ng ganito kasusing pagsusuri. Kung hindi ako pumunta sa Pilipinas, hindi ko ito malalaman. Hinawakan ni Tita Elena ang aking kamay at sinabing, "Huwag kang mag-alala, aayusin lahat yan ng mga doktor." Dahil sa problema sa visa, hindi ko magamit ang health insurance. Medyo malaki ang bayarin sa ospital, ngunit walang pag-aalinlangang binayaran lahat ni Tita Elena. Nang sabihin kong nahihiya ako, ngumiti siya at sinabing, "Pamilya na namin kayo ng baby mo. Walang hiya-hiya sa pamilya." Habang nasa Pilipinas, naranasan ko ang mga kahanga-hangang aspeto ng bansang ito. Ligtas magpunta sa convenience store kahit alas 11 ng gabi. At kung maiwan ko ang aking handbag sa upuan ng tren para mag-CR, nandoon pa rin ito pagbalik ko. Sa Latvia, hindi ito maiisip. Isang gabi, habang namamasyal kami ni Tita Elena sa aming subdivision, namangha ako. "Tita, gabi na pero may mga babaeng naglalakad mag-isa. Hindi ba sila natatakot?" Ngumiti si Tita Elena at sinabing, "Dito sa atin, kahit hating gabi, ligtas maglakad ang babae mag-isa. Napakaganda ng seguridad dito." Naalala ko kung gaano ako katakot maglakad mag-isa sa gabi sa Riga. Sa bawat madilim na eskinita, lilingon ako sa likod at laging alerto habang mabilis na naglalakad. Ngunit sa Pilipinas, hindi ko kailangang gawin iyon. Tinuruan din ako ni Tita Elena ng Tagalog. Mula sa mga pangunahing pagbati, pangalan ng pagkain, hanggang sa pang-araw-araw na pakikipag-usap, masipag akong nag-aral at sa loob ng isang buwan, nakakapagsalita na ako ng simpleng pag-uusap. "Salamat po, Tita," sabi ko sa aking pautal-utal na Tagalog. Ngumiti siya ng malapad. Napakatalino ng manugang ko. Ang bilis matuto. Ang dedikadong pagmamahal ni Tita Elena ay tumunaw sa lahat ng kalungkutang naramdaman ko sa Riga. Sa wakas, nagsimula akong makaramdam ng kapanatagan.
Pakiramdam ko, kaya kong isilang at palakihin ang aking anak dito. Pagkalipas ng 2 linggo mula nang dumating ako, may magandang balita si Tita Elena. Natapos na ni Miguel ang isang bahagi ng training niya at pwede siyang bisitahin ngayong weekend. Sabay tayong pumunta. Kumabog ang aking dibdib. Sa wakas, makikita ko na si Miguel, ngunit kasabay ng pananabik ay ang takot. Ano kaya ang sasabihin niya pagkakita sa akin? Magagalit kaya siya? O matutuwa? Sabado ng umaga, nagtungo kami sa isang kampo militar sa Tanay, Rizal. Halos 2 oras ang biyahe. Pagdating namin sa pasukan ng kampo, maraming pamilya ang naghihintay para bumisita. Habang naghihintay kami, mahigpit kong hinawakan ang aking mga kamay. Dahil sa laki ng tiyan ko, nahihirapan akong umupo, ngunit mas lalo akong kinakabahan. Eileen, okay lang yan. Mabait na bata si Miguel, maiintindihan niya ang lahat. Pag-alo sa akin ni Tita Elena, habang hawak ang aking kamay. Sa wakas, lumabas si Miguel. Maikli ang gupit, nakaunipormeng militar. Agad ko siyang nakilala, ngunit natigilan siya nang makita ako. Isang dayuhang babae na katabi ng kanyang ina, natural lang na magulat siya. Ma, sino po siya? Tanong ni Miguel sa Tagalog. Bago pa makasagot si Tita Elena, dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa kanya. Tahimik kong itinuro ang aking tiyan. Tiningnan ni Miguel ang aking mukha. Lumaki ang kanyang mga mata at hindi makapagsalita. Eileen? Paano? Bakit ka nandito? Bulong niya sa Ingles. Tahimik akong sumagot. Miguel, buntis ako. Anak mo to. Hindi makapagsalita si Miguel, namutla ang kanyang mukha at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ipinaliwanag ni Tita Elena ang sitwasyon. Kung paano ako nakarating sa Pilipinas at kung paano ako namuhay sa nakalipas na 2 linggo. Tiningnan ako ni Miguel at nagsimulang umiyak. Sorry Eileen, sorry talaga. Dahil hindi ako nakatawag, nahirapan ka ng ganito. Lumuhod siya at isinubsob ang kanyang mukha sa aking tiyan. Maingat niyang hinaplos ito at sinabing, pananagutan kita. Poprotektahan ko kayong dalawa. Pangako. Sa sandaling iyon, naramdaman kong natunaw ang lahat ng takot at agam-agam na naipon sa mga nakaraang buwan. Nakikita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Sa oras ng aming pag-uusap, marami kaming napag-usapan. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Miguel dahil hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa kanyang training. Sasabihin ko sana, pero natakot akong mag-alala ka, kaya tumuloy na lang ako. Pero mas lalo ka pa palang nahirapan. Sorry talaga. Umiling ako. Okay na, magkasama na tayo. Iminungkahi kong mag-isip kami ng pangalan para sa sanggol. Gusto kong pangalanan siyang Lia. Sa Latvian, ibig sabihin nito ay araw. Sana maging liwanag siya ng ating pamilya. Umiiyak na tumango si Miguel. Magandang pangalan. Lia. Napakaganda. Pagkatapos ng pagbisita, habang paalis kami ng kampo, biglang sumakit ang aking tiyan. Nagle-labor na ako. Mabilis akong isinakay ni Tita Elena sa sasakyan at dinala sa pinakamalapit na ospital. Pagdating sa ospital, pagkalipas ng ilang oras, isinilang ko ang aming anak na si Lia. Hindi nakasama si Miguel dahil sa kanyang tungkulin, ngunit agad siyang tinawagan ni Tita Elena. Miguel, nanganak na siya. Isang malusog na babae. Sa kabilang linya, narinig namin ang hagulgol ni Miguel. Mahal kita, Lia. Mahal kita, Eileen. Poprotektahan ko kayo. Sa sandaling iyon, alam kong buo na ang aming pamilya. Pagkatapos kong manganak, inalagaan ako ng husto ni Tita Elena. Sa Pilipinas, mayroong konsepto ng postpartum care o pag-aalaga pagkatapos manganak at sinigurado ni Tita na nasusunod ko ito para sa mabilis kong paggaling. Hindi ito katulad ng mga mamahaling sa Nujoriwon sa Korea, pero ang kanyang personal na pag-aalaga ay higit pa sa sapat. Inaalagaan niya si Lia habang ako ay nagpapahinga at nilulutuan ako ng mga masusustansyang sabaw at pagkain. Pagbalik namin sa bahay, sinimulan ko ng seryosohin ang pag-angkop sa buhay sa Pilipinas. Hindi ako pwedeng umasa na lang kay Tita Elena
Naghanap ako ng isang local community center na nag-aalok ng tulong sa mga dayuhan. Nag-aalok sila ng libreng klase sa wikang Filipino. 3 beses sa isang linggo, pumupunta ako roon para mag-aral. Naging posible ito dahil si Tita Elena ang nag-aalaga kay Lia. Habang gumagaling ang aking pagsasalita ng Filipino, ipinagpatuloy ko ang pag-aaral ng design online. Pinagbuti ko ang aking portfolio at pinag-aralan ang mga design trends sa Pilipinas. Kahit nasa training si Miguel, ginamit niya ang lahat ng kanyang leave para makasama kami ni Lia. Sa tuwing umuuwi siya, ginugugol namin ang oras bilang isang pamilya at inaayos ang mga legal na usapin. Ang una naming ginawa ay magpakasal. Umuwi si Miguel at sabay kaming pumunta sa City Hall para sa isang civil wedding. Isinunod namin ang pagpaparehistro sa kapanganakan ni Lia. Legal na tayong pamilya ngayon, sabi ni Miguel habang yakap ako. Sa wakas, naramdaman ko ang kapanatagan, naayos na ang problema ko sa visa at nakakuha na rin ako ng health insurance benefits. Ang training ni Miguel ay tumagal ng 1 taon at kalahati. Sa panahong iyon, pinalaki ko si Lia at tuluyan ng nakaangkop sa lipunang Pilipino. Naging matatas na ako sa pagsasalita ng Filipino at marami na akong naintindihan sa kultura. Dumating ang araw ng pagtatapos ni Miguel. Kasama ko si Tita Elena at si Lia na sumalubong sa kanya. Nang lumabas si Miguel na nakasuot na ng sibilyan, hindi ko napigilan ang aking mga luha. Ang unang ginawa ni Miguel ay kargahin si Lia. Lia, nandito na si Papa. Araw-araw na tayong magkakasama. Ngumiti ng malapad si Lia sa kanyang ama. Habang pinapanood ko sila, naramdaman kong magiging maayos ang lahat. Pagkatapos ng kanyang training, pinili ni Miguel na magtrabaho agad sa halip na bumalik sa pag-aaral. Gusto niyang maging responsable sa amin sa lalong madaling panahon. Nakahanap siya ng trabaho sa isang kumpanya sa Maynila at nagsimulang magkaroon ng matatag na kita. Hindi rin ako nagpatumpik-tumpik. Sa tulong ni Tita Elena, nagbukas ako ng isang online design shop, nagdisenyo at nagbenta ako ng mga damit at accessories para kay Lia. Sa simula, 1 o 2 piraso lang ang nabebenta sa isang araw, ngunit unti-unting kumalat ang balita at dumami ang mga order. Dahil sa mahusay na online system at delivery network sa Pilipinas, mabilis kong naipapadala ang mga produkto kahit saan sa bansa. Sa Latvia, 2 trabaho ang kailangan ko para kumita ng 500 euro, 30,000 piso, kada buwan. Ngunit sa Pilipinas, habang nagtatrabaho sa bahay, nagsimula akong kumita ng mahigit 150,000 piso kada buwan. Ang unang ginawa ko sa perang ito ay magpadala ng suporta sa aking mga magulang sa Latvia. Nag-alala sila sa aking desisyon noong una, ngunit ngayon, panatag na raw sila. Ang Pilipinas ay tunay na isang lipunan kung saan ang pagsisikap ay binibigyan ng pantay na gantimpala. Nakilala ang aking talento sa disenyo at nakatanggap ako ng suporta mula sa sistema. Ang kapaligirang ito ang lubos na nagpabago sa aking buhay. Nang mag-1 taon si Lia, inimbitahan ko ang aking mga magulang sa Pilipinas. Noong una, hindi nila naintindihan ang aking desisyon. Labis silang nag-alala na sumama ako sa isang Pilipinong hindi pa nila nakikilala. Ngunit sa perang ipinapadala ko at sa mga litrato, unti-unti silang pumayag at nagdesisyong bumisita. Nang salubungin ko sila sa NAIA, halos maiyak ako sa tuwa. 1 taon at kalahati ko silang hindi nakita. Nagulat ang aking ama sa aking itsura. Eileen, tumaba ka. Mukha kang malusog. Sa Riga, palagi akong payat, kaya't nakahinga siya ng maluwag nang makita akong malusog. Pagdating sa bahay, at ipakilala ko si Tita Elena, na antig ang aking mga magulang. Naghanda si Tita Elena ng espesyal na pagkain para sa kanila at gumamit ng translation app para makipag-usap. Maraming salamat po sa pagtrato ninyo sa aming anak na parang tunay ninyong anak, sabi ng aking ama habang yumuyuko. Yumuko rin si Tita Elena. Si Lia po ay ang ating maipagmamalaking anak na nag-uugnay sa Pilipinas at Latvia. Nanatili ang aking mga magulang sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo. Sa panahong iyon, nakita nila ang iba't ibang aspeto ng Pilipinas. Ang malinis na kalye ng Maynila, ang seguridad kahit sa gabi, ang mahusay na sistema ng pampublikong transportasyon, at higit sa lahat,
Ang pagtrato ni Tita Elena sa akin na parang pamilya. Isang gabi, tahimik na sinabi sa akin ng aking ama, Eileen, tama ang naging desisyon mo. Napakabuti ng lugar na ito. Masaya akong makita kang masaya. Umiiyak ding sinabi ng aking ina. Noong una, labis akong nag-alala, pero ngayon, panatag na ako. Mabait si Miguel at napakabuti ng kanyang ina. Nang paalis na sila, lahat kami ay umiyak sa airport. Ngunit ang mga luhang iyon ay hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa ginhawa at pasasalamat. Ngayon, namumuhay ako bilang isang ganap na Pilipinang manugang, ina ng isang batang bilingwal na nag-uugnay sa Asya at Europa. Si Lia ay natututo ng Tagalog at Latvian ng sabay, at lumalaki na nararanasan ang kultura ng parehong bansa. Ang aking online shop ay patuloy na lumalago at mayroon na akong 2 empleyado. Dahil sa patas na sistema ng Pilipinas, madali akong nakapagrehistro ng negosyo at transparent ang pagbabayad ng buwis. Si Miguel ay kinilala sa kanyang trabaho at na-promote at lumipat kami sa isang mas malaking apartment. 3 taong gulang na si Lia at araw-araw siyang lumalaking masayahin. Minsan, naaalala ko ang aking sarili sa lumang apartment sa Riga, puno ng kawalan ng pag-asa. Ang mga panahong iyon, na dalawa ang trabaho ko para sa kakarampot na sahod, ay parang isang panaginip na lang. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang banyagang lupain na aking pinuntahan para sundan ang isang lalaki. Ito ang lugar na nagbigay sa akin ng tunay na pagmamahal ng pamilya, kung saan kinilala ang aking talento, at isang lipunan, kung saan ang pagsisikap ay binibigyan ng karampatang gantimpala. Isang gabi, habang namamasyal kami ni Miguel sa isang parke, sinabi ko, ang pagkikita natin ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Ngumiti si Miguel at sumagot, ako rin, Eileen. Sabay tayong maging masaya. Hawak-hawak ni Lia ang aming mga kamay sa gitna namin at tumawa ng malakas. Sa sandaling iyon, sigurado ako, ang Pilipinas na ang aking tahanan. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ngayon? Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-on ang notifications para sa mas marami pang kwento. Suportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-join sa aming membership at pagpindot ng hype button para maibahagi ang mga nakakaantig na kwento sa mas maraming tao. Salamat sa panonood.